Sa pagsisimula ng ating kwento, makikita natin ang ating bida na palutang-lutang sa isang magandang lugar, at napapaligiran ng malakas na enerhiya. Siya si Great Emperor Yang Chen, nagsalita siya na 80,000 years na daw ba ang nakalipas. Mahabang panahon daw siyang palutang-lutang sa void na ito, at di niya daw inaasahan na maari na siyang makatakas. Dagdag niya pa na 80,000 years ago ang fairy ng mundo ng mga mortal daw ay nakipagtulungan sa iba at pagtaksilan siya na kanya mismong asawa para lang sa trono ng monarch. Umalis na siya sa loob ng void, at habang lumilipad nagagalak niyang sinabi na pero hindi niya daw inaasahan na makakabalik siya pagkatapos ng 80,000 years at siya ay tumawa ng malakas. Maya-maya pa napadpad si Emperor Yang Chen sa isang magandang syudad, at sa isip-isip niya na napakalaki nitong lugar, kailangan niya daw makahanap na angkop na tao para kanyang masaniban. Maya-maya pa nakakita si Emperor Yang Chen ng isang lalaki at isang babae na may binubugbog na isang tao na nakahandusay sa lapag. Habang apak-apak ng kumag na ito ang isang tao, tinawag niya ito sa pangalang Yang Chen. Kapangalan pa pala nito ng ating bida, nagsalita ang kumag na lalaki at sinabi niya dito na, isa lang daw siyang alipin nila, ang lakas naman daw ng loob niya na agawin ang kanyang babae, dagdag pa nito na wag daw ito umarte na hindi siya isang alipin. Nagsaad naman ang katabi niyang kumag na babae, tinawag siya nito na Brother Ling, at sinabi na, bugbugin pa nito si Yang Chen ng matindi, binasura na daw niya ito pero hindi niya inaasahan na haharasan siya nito. Sumagot naman ang kumag na lalaki at sinabi na makakaasa siya at simula daw ngayon wala nang mangha-oras sa kanya, dahil isa na siyang babae niya. Natuwa naman ang ating bida, dahil mukha daw mayaman ang kumag na lalaki at mukha ding maganda ang estado ng kanyang pamilya, pero ang personalidad daw nito ay isang basura. Dagdag pa niya na dito niya daw sisimulan ang kanyang paghihiganti. Nagtungo na siya papunta sa kumag, at habang lumilipad ay tumatawa siya at sinasabi na sa wakas ay makakabalik na din siya. Pero sa hindi inaasahan hindi siya nakapasok sa katawan nito at tumagos lang ang kanyang kaluluwa dito, at mas lalo siyang nagulat nang papalapit siya sa katawan ng nakahandusay na batang si Yang Chen. At habang papalapit siya ng papalapit dito, ay sinabi niya na kailangan niya na daw huminto, dahil ayaw niya daw makasanib sa katawan ng taong malapit ng mamatay. Pero buti na lang bumagsak lang siya sa tabi nito, nagalak siya dahil dito, at bigla siyang tumayo, pero siya ay nawala sa kanyang balanse at bumagsak sa katawan ng batang Yang Chen. Kaya sa hindi inaasahan ay tuluyan na nga siyang nakapasok sa loob ng katawan nito. At dahil doon may lumabas na malakas na asul na aura sa paligid ng katawan ng batang si Yang Chen at sa ere naman ay may namumuong bilog na kulay yellow na aura. At habang nangyayari ito pinag-uusapan siya ng mga tao sa kanyang paligid, sinasabi nito na narinig niya daw na ang ama ng batang Yang Chen ay isang alipin ng Li family. Sabi naman ng isa na si Yang Chen daw ay wala talagang alam sa mundo, dahil naglakas loob daw ito na agawin ang babae ng eldest son ng Li family. Ang kumag na lalaki pala ay si Liling ang eldest son ng Li family. Maya-maya pa, tumayo na ang batang si Yang Chen, at mukhang tuluyan na nga talagang nakapasok ang kaluluwa ni Emperor Yang Chen sa katawan ng batang Yang Chen base sa ekspresyon nito. Tawagin na lang nating Yang Chen si Emperor Yang Chen para hindi na kayo malito. Napalingon naman ang kumag na si Liling sa ating bida at laking gulat niya dahil nakakatayo pa ito at parang balewala lang ang lahat ng ginawa niyang pangbubugbog dito. Umiyak naman ang ating bida dahil sa pagkadismaya. At galit niyang sinabi na meron daw siyang great plan para saniban ng isang genius para mabilis na maibalik ang kanyang dating lakas para mabilis makapaghiganti, kaya naman sinigawan niya ang dalawa dahil sila daw ang dahilan kung bakit siya humantong dito.
At dahil sa pagsigaw at pagsisi sa kanya ni Yang Chen, nagngit-ngit sa galit ang kumag na si Liling, kaya sinabi nito kay Yang Chen na mukhang hindi pudo sapat ang ginawa niya ditong leksyon. Sumabog na ito sa galit at habang sumusugod si Liling kay Yang Chen, sinabi niya na ang lakas naman daw ng loob ng ating bida na sigawan siya, mukhang naghahanap na daw siya ng kanyang kamatayan. Hindi naman natakot dito si Yang Chen at naghanda din ng isang pag-atake, at habang nag-iipon siya ng oras sa kanyang kamay, sinabi niya dito na pinagplanuhan niya daw ito ng 80,000 years pero nagawa lang sirain ito ng kumag na si Liling. Nagsalpukan na nga ang kanilang mga inihandang pag-atake, bahagyang napaatras si Yang Chen, pero si Liling ay medyo napalayo ang pag-atras, dahil mas malakas bahagya ang pag-atake ng ating bida. Agad namang tumayo si Liling at sumugod ulit kay Yang Chen, pero bago pa siya makalapit, nakapaghanda na ng isang pag-atake si Yang Chen, pero dahil malayo ang agwat ng cultivation level ng ating bida at ni Liling, kaya bahagya pa din itong naiwasan ng kumag na si Liling kahit ito ay nasa ere pa. Naglabas ng malakas na oras si Liling sa kanyang buong katawan, at pagalit nitong tinawag ang ating bida na bastard, at sinabi niya na wala daw respeto si Yang Chen sa kanyang master. Dagdag pa nito na hindi niya daw tatawagan ang sarili niyang Liling kung hindi niya matatalo ang ating bida. Mayabang namang sinabi ni Yang Chen na, talunin niya daw siya kung kaya niya. Pero bigla niyang napagtanto na napakahina niya pa at napakalayo pa ng agwat ng lakas nila ni Liling. Sumugod na si Liling kay Yang Chen, kasama ang inihanda niyang pag-atake, at habang papalapit sa kanya ang kumag na si Liling, sa isip-isip ng ating bida na matapos daw niya magawa ang kanyang mga pag-atake kanina, ay wala na siyang natitirang energy para sabayan or salagin man lang ito. Dagdag pa niya na pag tinamaan daw siya nito sigurado na ang kanyang katapusan. Pero sa hindi inaasahan, may isang taong hamarang sa pag-atakeng ginawa ng kumag na si Liling, gamit lamang ang kanyang isang kamay. At ito pala ay si Ling Yuyo ang kaklase ng batang Yang Chen. At dahil doon nagalit ang kumag na si Liling, at tinanong si Ling Yuyo kung gusto daw ba niya na protektahan ang basurang si Yang Chen. Sinagot naman ito ni Ling Yuyo na si Yang Chen daw ay kanyang kaklase, at bilang isang monitor, meron daw siyang responsibilidad na protektahan ito bilang isang kaklase. Dagdag pa niya na kung hindi naman daw natatakot ang kumag na si Liling na lumabag sa patakaran ng kanilang school, pwede naman daw niya ito subukan. Wala naman na ditong nagawa si Liling dahil sa mga sinabi ni Ling Yuyo, kaya tumalikod na ito at balak na lang na umalis. Pero bago pa ito tumuloy pinagbantaan muna niya si Yang Chen, na mag-ante lang daw ang ating bida dahil pagdating ng panahon pagbabayaran niya ito. At habang paalis nagtanong ang kumag na babae ni Liling na kung hahayaan lang daw ba ni Liling na makatakas ang ating bida. Sumagot naman ito na wag na daw itong mag-alala, dahil ang alipin daw na si Yang Chen ay pupunta sa Li family meeting ngayong gabi. Dagdag pa niya na siya na daw ang bahala dito. Nang tuluyan ng makalayo ang dalawang kumag, humarap na si Ling Yuyo sa ating bida at masaya nitong tinawag si Yang Chen, humanga naman si Yang Chen sa taglay na kagandahan at kaseksihan ni Ling Yuyo. At kitang-kita sa ekspresyon ng ating bida ang kanyang kamanyakan. Nag-alala naman si Ling Yuyo dahil nakita niyang dumudugo ang ilong ng ating bida, kaya tinanong niya ito, kung okay lang daw ba siya. Pero dahil alam na nga natin na may pagka-many okis ang ating bida, sumagot ito na gustong-gusto daw niya ang color na pink. Napaupo naman sa gulat si Ling Yuyo, at mabilis na tinakpan ang kanyang underwear gamit ang kanyang mga kamay, habang napasigaw. At dahil sa sigaw ni Ling Yuyo, napagtanto ng ating bida ang kanyang pagkakamali, kaya ginamit niya ang kanyang technique na acting skill technique,
dahil sa ganda ng acting skill technique ng ating bida ay napaniwala niya si Ling Yuyu, kaya tinawag nito ang kanyang dalawang servant, at sinabihan ang mga ito na dalhin si Yang Chen sa isang kwarto at gamutin. Dagdag pa ni Ling Yuyu na ingatan nila si Yang Chen, sumagot naman agad ang dalawa na sila na raw ang bahala sa ating bida. Nang makalayo na sila, napahawak na lang sa ulo si Ling Yuyu dahil sa pagkadismaya sa ating bida. At sinasabi nito na ang 18 years old na lalaki na yun na second-class warrior lang ang cultivation, at may pinakamahinang kapangyarihan, ay siya pang laging pinagmumulan ng mga trouble. Lumipat ang eksena sa ating bida na buhat-buhat ng dalawang alipin, at patuloy pa din na nagpapanggap na walang malay. Napangiti na lang siya habang nasa isip-sip niya, na siya daw ay isa dating Great Emperor ng Xingchen, pero ngayon daw ay pinagtatawanan na lang siya, dahil sa kanyang mababang level. Kaya bigla na siyang bumangon at nagmadaling umalis, habang nasa isip-sip niya na kailangan na daw i-improve ang kanyang lakas, sa lalong madaling panahon, dahil sa ginawa ng ating bida na pagtanto na din ng dalawang alipin, na mukhang nagpapanggap lang talaga ang ating bida na nahimite para makaiwas kay Ling Yuyu, dahil sa kamanyakan niyang ginawa dito. Maya-maya pa nakarating na ang ating bida sa loob ng market ng Medical Street, at sa isip-isip niya, na ngayon daw na napakahina niya pa, kaya wala siyang magagawa kundi umasa muna sa ngayon sa mga elixir. Naghanap na nga ang ating bida ng mga materyales na gagamitin niya, para sa pag-refine ng mga pills, kaya naman halos lahat ng shop ay kanyang pinasukan para lang makahanap ng magandang materyales. Maya-maya pa nabili na nga ng ating bida ang lahat ng kanyang kailangan at napagdesisyonan niyang umuwi at simulan agad ang pag-refine nito. Ilang saglit pa nakauwi na si Yang Chen, ngunit bigla siyang tinawag ng kanyang ama at sinabi nito na aalis sila ngayong gabi, dahil inimbitahan daw sila ni Master Lu ng Alchemy Guild. Pumayag naman si Yang Chen, sinabi nito na tawagin na lang daw siya kapag oras na ng kanilang pag-alis, at mag-training lang daw muna siya. Nagtaka naman ang kanyang ama, at sa isip-isip nito na ano daw ba ang problema ng kanyang anak, at bakit kailangan pa daw mag-training nito kahit nasa loob na siya ng bahay. Nilabas agad ni Yang Chen ang mga materyales na kanyang nabili, at ito ay ang mga Dragon Heart Grass, Ice Heart Snow Lotus, at Ground Fungus. At sinabi niya na ito daw ay mga common ingredients lang, pero ito daw ay sapat na para sa kanyang balak i-refine. Nag-focus na si Yang Chen at pinapaligiran siya ng mga asul na aura, at nilabas niya na din ang kanyang fire spirit. Ngunit nadismaya siya, dahil ang kanyang fire spirit dati, ay kaya raw masakop ang isang kagubatan, ngunit ngayon daw ay napakaliit na lang nito. Pero hindi na yun importante, ang mahalaga daw ngayon ay ma-refine niya ang mga ito sa mabilis na paraan. Dinurog niya ang mga ingredients pa isa-isa gamit ang kanyang fire spirit, pagkatapos ay sinimulan niya na agad ito na i-refine. Pinapalibutan ng mga ingredients ang katawan ng ating bida, gamit ang fire spirit. Maya-maya pa ay natapos niya na din ang unang proseso nito. Ginamitan niya na din ito ng kanyang teknik, na blue sky and white cloud, at makalipas lang ang ilang sandali, ay nakumpleto niya na ito at nakabuo ng isang pil na may umaapaw na malakas na enerhiya. Nagagalak siya dahil dito, at tinatawag niya itong Luli Quenched Dan Peel. Hindi na siya nagpatampok-tampok pa at sinimulan na niya itong lunokin. At pagkatapos niya itong i-absorb, nagagalak naman siya ng paligiran siya ng malakas na enerhiya, at sa isip-isip niya na sobrang lakas nito, at ang auspicious day formula daw ay nasa ranked 70th ng list ng top 100 alchemy methods. At maya-maya pa ay tuluyan na nga siyang nakapag-breakout.
Sa kabilang banda naman, nagalak ang ama ni Yang Chen dahil natapos na din siya sa kanyang paglilinis ng kanilang tahanan, ngunit mabilis na palitan ng galit na ekspresyon ang kanyang mukha nang narinig niya ang malakas na pagsabog sa silid ng ating bida. Nagalak ang ating bida nang nakaakyat na nga siya ng 4th level warrior, at pinagbantaan niya si Liling sa kanyang isip-isip, na mag-ante lang daw ito sa kanya. Ngunit napalitan ng takot ang kanyang mukha nang biglang pumasok ng kanyang ama sa kanyang silid, na may galit na ekspresyon. Pasigaw nito sinabi sa ating bida, na mukhang nangangati na naman daw ang katawan ni Yang Chen. Hindi ito sinagot ng ating bida, at sinabi niya na lang sa kanyang ama na may sasabihin daw siya dito. Pero bago pa siya ulit makapagsalita, pinaghahampas na siya ng kanyang ama ng hawak nitong map. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na nga si Yang Chen at ang kanyang ama, sa Li Family Dinner Hall. At habang naglalakad na sila papunta sa kanilang pwesto, pinag-uusapan sila ng mga tao. Sinasabi nito, na narinig niya daw na si Yang Chen ay mapapalayas na sa Li Family. Dagdag pa ng isa na pinadala daw ang ating bida ng kanyang ama sa Chansing Academy, pero wala itong kahit na anong natutunan. Bigla naman sinabihan si Yang Chen ng kumag na lalaki, na wala daw itong magandang gagawin dahil ang basura ay basura lang talaga. Sinagot naman ito ni Yang Chen na may mga tao daw na nakakakuha pa din ng magandang kinabukasan. Nagalit naman ang ama ng ating bida nang narinig niya ang mga pangmamaliit sa kanyang anak, pero sinabihin na lang siya ni Yang Chen na wag na lang pansinin itong mga kumag. Napalingon naman ang mag-ama dahil dumating na ang kumag na eldest son ng Li family, na si Liling kasama ang kumag din na si Yosue, at ang kalbong ama ng babae nato. Nagbigay galang ang ama ng ating bida dito. Ngunit nagulat siya nang sinabi ni Liling na ipawalang bisa na ang engagement ni Yang Chen at Yao Sui. Pero sinabi ng ama ng ating bida, na ngunit malapit na daw ituloy ang kanilang kasal. Nagsaad naman si Yao Sui, na hindi pa din daw ba niya naiintindihan, dagdag pa niya na isa lang daw alipin ang ama ng ating bida, at si Yang Chen ay isang basura, kaya hindi daw ito karapat-dapat para pakasalan siya. Tinawag naman ng ama ni Yao Sui, na si Yao Suang ang ama ng ating bida, na Lo Yang, at sinabi nito na matuto daw silang lumugar. Ang basura daw na kagaya ni Yang Chen, ay walang karapatan para pakasalan ang kanyang little Snowy. Nagalit naman ang ama ni Yang Chen at kwenilyuhan ang kumag, na si Yao Suang. Ngunit biglang tinulak ng kumag na si Liling ang ama ng ating bida, at sinabi nito na wag daw nito kalimutan kung sino lang siya. At balak pa nito na atakihin ang ama ni Yang Chen gamit ang kanyang kamay na naglalabas ng aura. Pero bago pa ito tumama, may isang tao na pumihil dito gamit lang din ang kanyang isang kamay. At ito pala ay ang ating bida na si Yang Chen. Kaya nagngit-ngit sa galit ang kumag na si Liling, at sinabi nito sa ating bida na ano daw ang karapatan niya para pigilan siya. Dagdag pa niya na gusto na daw ba mamatay ng ating bida. Kaya naglabas na ito ng kanyang aura, at naghanda na ng isang pag-atake, at tinatawag niya itong Falling Star Fist, ngunit hindi naman natakot si Yang Chen, at mayabang pa nitong sinabi kay Liling, na simulan na daw niya, habang naglalabas ng asul na aura. Nagsalpukan na nga ang kanilang mga pag-atake, ngunit nagulat sila nang maramdaman nila, na may papalapit sa kanila na isang malakas na pag-atake. Kaya tinihil na lang muna nila ang kanilang laban, para makailag dito. Ito pala ay si Li Chenghai, ang patriarch ng Li family, at ang ama ng kumag na si Liling. Pagalit nitong sinabi sa dalawa, na ano daw ba sa tingin nila ang lugar na ito. Dagdag pa niya, na ano daw ang karapatan nilang dalawa para maglaban dito, at gumamit ng martial arts. Kaya wala nang nagawa si Liling, at lumayo na lang,
Ngunit bago pa ito makaalis, sinabihan pa nito si Yang Chen, na maswerte daw ang ating bida. Natawa na lang si Yang Chen, at sa isip-isip niya na hindi niya daw alam kung sino talaga ang swerte sa kanilang dalawa. Humingi naman ng tawad ang patriarch sa kanyang bisita. At ito pala ay si Liu Shi, ang isa sa mga master ng Alchemy Guild. Nakita naman ito ng dalawang kumag, at tinanong niya ang kanyang kasama, na kung ito daw ba si Master Liu Shi, ng Alchemy Guild. Sumagot naman ang kasama niya na oo, at kukunin daw nito si Liling, bilang kanyang apprentice, kung makikitaan niya ito ng may magandang skills, dagdag pa niya na si Liling ay isang genius, kaya makakasali daw ito at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sumang-ayon naman ang isang kumag, at sinabi pa nito na kung ikukumpara daw si Yang Chen kay Liling, parang langit at lupa.